Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan. Kabayan Cancer, this reading is for you. Tingnan natin na iyong December 14 to 20, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo ha. Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, ikaw pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, ang mga warning sign na pwedeng lumabas sa card natin. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga bagay na kailangan yung ingatan. Pero, kung gusto nyo talaga ng positive lang, ang gusto nyo madinig is hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin to ha. Okay, may mga bagay ka na iniisip na gusto mong planuhin pero hindi ka makapag-desisyon dito. Nahando yung sitwasyon dahil maaaring ikaw is busy or nahando yung sitwasyon na pagod ka, maaaring ganun, or may mga deep wound, may mga battle, situation, happy na nagaganap nangyayari sa'yo, may mga bagay na gusto mong tapusin, and nakikita ko rin sa'yo dito na there's a union, or may mga situation na hindi mo kayang i-let go this time, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Makaka-receive ka ng isang suporta o pagpapayo na manggagaling ito sa taong mas matanda sa'yo o taong mas may edad sa'yo. Yun ang nakikita ko dito ha. Sa iba naman dito, babae ito. And then also, is may mga excitement situation din ako na nakikita sa'yo this week. May mga tahimik ka lang eh. Iba dito medyo tahimik lang, pero may mga nararamdaman kayong excitement. Yun ang nakikita ko dito. May mga situation na mas more ka magiging practical or you need this time, magpo-focus ka. May mga bagay ka na magpo-focus to improve o may mga bagay ka na ipaprogress at bibigyan ng effort and hard work. Yun ang nakikita ko. Also, dito sa sitwasyon mo is you putting a card. Ako nakikita sa'yo, no? Yan, maaari nagkakaroon. Maybe you protect yourself, pwedeng ganun, o kaya hando yung sitwasyon na busy yung iba. Sa iba sa inyo is may mga bagay ka doon na pagtsatsagaan, pagpupursigihan. Kahit na you feel exhausted or you feel burnout, you keep to fight, you keep fighting to achieve or to fulfill yung bagay na yon or matapos yung bagay na yon o yung sitwasyon na yon. Ano, so you try to make it balance yung sitwasyon mo ngayon, mas more ka magiging take good care or magkakaroon ka ng self-care this time more sa sarili mo, sa iba sa inyo. May mga bagay din ako na nakikita sa iyo na maaring ile-let go mo or ikakat mo into your life. Kaya you feeling burden or you feeling struggle or may mga stress ako na nakikita na pinagdadaanan ng iba. May taong may sikreto magkakaroon or someone want to communicate or maybe ikaw ito or someone want to communicate, gusto ng open communication, want to commit or need ng connection or gusto niya ng union, pwedeng ganun. Or maybe you are thinking about something union. 2, 8, 17, 28, and 15. Aries, Libra, Sagittarius, Virgo, and Taurus. Para magkakaroon ka ng quarrel or quarrel sa isang lalaki or pwedeng ito is mag-uusap, no? Pwedeng ganun sa iba sa inyo. You're feeling emotions o may mga bagay na magkakaroon ka ng reflection from the past. Pwedeng halimbawa, maaalala mo yung kapatid mo, maalala mo yung alaga mo, maaalala mo si ganito, si ganyan, or yung mga reflection from the past situation na either malungkot man yan o masaya, mga ganyan. Maaring nandun sa point na yun, ano. Sa iba naman sa inyo is there's a limitation na nagaganap into your life. Siguro may mga bagay ka na gustong gawin, may mga bagay ka na gusto mo umpisahan pero hindi pa pwede, 'di ba? Maaring ganoon kasi maaring may mga bagay na nahahata ka pa na nakaraan, may mga bagay na kailangan
pang ayusin, isaayos, ganyan. Yan ang nakikita ko sa iba, sa inyo. And then also, is may mga challenge, ako nakikita sa'yo, merong, sa iba sa inyo parang hindi ko, I don't know why you are a leader. Parang si iba dito, you're a boss, or you are a leader, o may mga ililid ka, o may mga bagay ka na alamin, tuturuan. Parang may ganun situation ako nakikita sa'yo. Andun din yung lakas ng loob mo sa isang bagay o sa isang bagay o sa isang sitwasyon into your life. Handun din sa nakikita ko sa inyo na you want to protect something. Pwedeng yung sarili mo, you want to protect your mga alaga mo, if may bird ka or animals or kapatid, magulang, karelasyon, kung sino man yan, no? You want to protect someone. Ako nakikita sa inyo. There's a new beginning happening into your life, pero or maybe there's a desire na sana matapos ko na to, sana maumpisahan na to, sana ganito, sana ganito. Andun ka sa point. There's a desire ako na nakikita sa iyo, no? Sa iba dito is confident sa bagay na you know what is your purpose this time. There's a stress, there's a loss situation ako na nakikita sa iyo. Tandaan mo palagi, maraming klase ang loss. Pwedeng loss of hope, loss of trust, loss of tiwala, loss of valuable things, loss of someone, loss of pet, loss of kung ano man yan, kung anong loss ang meron sa'yo. Yan, yun may nakikita ko. May magtatapos daw sa buhay mo. May pagtatapos. And syempre, hindi naman lahat is malungkot. There's a luck naman ako na nakikita sa iba sa inyo. May luck, there's a chance and hope. May mga small happiness coming. Also, good news is coming. Iba dito is mga bagong opportunity is coming. Ibig sabihin may magtatapos sa buhay. Kapag may nagtapos kasi there's a beginning. And iba dito is maaring there's a lack of gambling. Ganyan. Kung saan man kayo magiging luck this time. Yun. Mag-ingat ka na lang, no? Sa iba sa inyo. Protect your finances, protect yourself. Tingnan natin energy mo. Ingat kayo. May taong may sakit? May sakit ka ba? Or someone na malapit sa'yo may sakit? May tao kasing mag-ingat ka na lang, baka magkasakit ka. No? Pero there's an illness ako nakikita dito. Energy ni Cancer. Ganun. Okay. Energy niya. O yung Magician. Okay, energy mo, nandito ka sa nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na aayusin, re-resolbahan this week. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa ito. Also, you're pushing or you're pulling yourself or ipaglalaban o gagawin o ano ba ito? Ipupush? Parang gano'n. Yung isang bagay, isang sitwasyon mo to success, to recover, to achieve, ganyan. Yun na nakikita ko. Para nandun ka sa point na makukuha ko to, matatapos ko to, basta doon yung confident, no? And then also, yung energy na nakikita ko sa'yo dito is masaya ka dito. May nakikita ako sa'yo na achievement maybe there's an achievement situation or mapag-uusapan ka. You will become a center of attention also. Ibig sabihin, either magkakaroon ka ng parang magliliwanag ka this week, ganyan. Siguro mas maraming makakapansin sa'yo, mas maraming mambubuli sa'yo, joke. Wag naman sana pambubuli, basta magsha-shine ka this week, ganyan. Parang mag-iilaw ka. Kumbaga ay mapapansin ka. Yan. Kumbaga handin yung attraction, ganyan. Handin yung may mga tao na pag-uusapan ka. Also, there's a recognition situation sa iba. You will become a center of attention. May mga, sabi ko nga sa'yo is, mas more ka pang ma-recognize yung iba sa inyo. Baka sa trabaho mo, halimbawa,
gano'n, mas pa mga recognition, maaari magkakaroon ka ng level up, ganyan, o may mga pupuri sa'yo, o may papuri, ako nakikita sa iba. Andun din yung self-esteem, actually, ano, yung energy. Self-esteem, the healthy, yes, healthy, sa nakikita ko naman. May mga tao na magbibigay ng suporta sa'yo or someone's giving you, o ikaw ang bibigyan ng support sa kanila. Vice versa tayo. Parang iba dito, ano eh, hindi ko alam, hindi ko lang maintindihan, parang you like a celebrity this week. Ganyan. Huwag naman sana sa in a bully situation, diba? Pero, doon ka sa point na mapapansin ka. Yun. May mga miracle coming sa buhay mo. May mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari yun, magaganap yun, ganyan. Baka iba sa inyo is, nandito yung ano eh, pagtatapos ng hirap, ganyan. May sitwasyon na nahihirapan ka and now you will achieve this week. Ganyan. Halimbawa, nakabawi ka na ng lakas ng loob, nakabawi ka na ng tulog, dati na-stress ka in the past week, na-stress ka this time, na nagamay mo na yung mga bagay-bagay, nasanay ka na yung mga ganyan. Anong parating sa kanya? Anong parating sa kanya? Okay. Ano po ito? Puro pera. Talaga. Okay. Pwedeng malaman ko to, universe. Anong ibig sabihin? Okay. Dito sa sitwasyon mo, magiging madamdamin. May mga bagay ka daw na didibdibin or parang ikaw lang yung nakakaalam ng feelings na yun. Yun na nakikita ko sa'yo. Parating sa'yo, syempre, there's a reward. Yeah, may reward ka ron na makakamit. Or kumbaga, you will enjoy the reward of your success because of your effort na binigay mo dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng ganon. Ako nakikita sa'yo. Yun ang parating sa'yo. Also, parating sa'yo, dito, iba dito magiging busy kayo this week. Yeah, may mga business situation, may mga multitask, multiple priorities, ako na nakikita sa'yo. Also, is dito rin, yung magkakaroon ka ng feelings na back and forth. Alam mo yun, yung feelings na minsan okay ka, minsan hindi, minsan okay ka, minsan hindi, minsan okay ka, minsan hindi. Nandun ka sa point na yun. Yun ang parating sa'yo. Dito rin sa sitwasyon mo is, meron akong nakikita na, in what way yung universe? Siguro magkakaroon ka ng disappointment. Or either madidisappoint ka sa isang tao or may tao na madidisappoint sa'yo. Yun na nakita ko. Medyo may sadness din naman ako nakikita sa'yo dito. Yun. Abundance also is coming, oh. Also dito sa iba, parang you are more on thinking about something. You want to keep more or you want this time na mag-save ng money. Nandun ka sa point na yun. Pag-isipan mo na siya ngayon. Magkakaroon na getting together, no? Ako nakikita sa'yo. Siguro within the 4 days, 4 weeks, 4 months, ganun. May mga getting together, either close relationship, family, unity, reunion man yan, parties, event, or surprise, something ganun. Si iba dito is coming home. Pwedeng may uuwi ka ng Pilipinas, pupunta ka ng probinsya, kalapit baryo, o kaya naman uuwi ka sa baryo mo, o kaya may tao na pupunta galing ibang lugar, pupunta sa'yo, pwedeng gano'n. Malayo man yan o malapit na doon. May coming home. Ako nakikita sa'yo. And then, fun, happiness, enjoyment situation, ganyan. Also, there's an achievement no? Kung nakita, tulad ng sabi ko kanina, diba, may achievement kang makakamit. Ano dapat niya iwasan? Meron din na mapag-uusapan, siguro hindi ko lang alam kung pupunta ka ba sa isang wedding or either
magkakaroon ng mga pag-uusap about wedding, o kaya naman merong mag-open up ng wedding. Kumbaga mapag-uusapan or makakita ka na parang may isang celebration of wedding o may pupuntahan ka. Pwedeng ganun sa iba, sa inyo. Dapat iwasan niya. Okay? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. And isa rin yung not to speak out. No? Iwasan mo yan. You need to speak out. Magbigay ka ng opinion, magbigay ka ng suggestion if you want, ganyan. Sadness, siyempre, unfocusing, and yung magkaroon ka ng self-doubt sa mga bagay-bagay, and siyempre, lack of confidence, isa rin yun. Yung ma-impatient ka, iwasan mo yun. Habaan mo pa more ang pasensya mo. And then, iwasan mo rin yung mga tao na na matampuhin or being matampuhin, selos or mga taong seloso, mga being a moody or mga taong moody, o kaya yung mga taong insecure sa'yo o kaya ikaw ma-insecure ka. Mga taong hindi totoo, liar, unfaithful, yung mga taong ayaw makipag-cooperate or ikaw being not na ayaw mo makipag-cooperate, iwasan mo rin yun, or yung mga taong ganun, yung mga ganun sitwasyon. Yung hindi pakikinig, iwasan mo rin yun. Tsaka yung mga mga tulad sabi ko kanina, parang there's a bullying situation, iwasan mo na lang sila, o kaya huwag ka na lang din gumante, no? Dito sa sitwasyon, if nabubuli ka, yung being a hot temper tao or maging hot temper ka. Ganyan. Yung mga magagalitin o being magalitin, iwasan mo rin yun. Yung masungit, na masusungit o being masungit, iwasan mo rin yun. Tsaka syempre rin, alam ko naman na hindi naman kayo ganun. Hindi ka naman din makasarili. Siguro yung being makasarili or yung mga taong makasarili. Ganyan. Anak, baba muna kayo. Anak. Yung ma-manipulate ka ng sitwasyon or mag-manipulate ka ng sitwasyon, ha? Yan. Don't manipulate someone or wag ka magpa-manipulate ng sitwasyon. Ganyan. O wag kang ma-manipulate ng sitwasyon. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer. Ano to, universe? Iba dito, ano to? Either magulang or kapatid, parang ganun. Okay. Kung kayo is single, may tao dito na pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho or pwedeng same kayo ng trabaho. No, may tao na nagki-keep ng feelings sa'yo. Pwede kasing ito is iniiwasan mo rin or nahandun yung point na medyo may pag-iwas siya ng konti. Pero kung titingnan ko dito sa kanya is gusto niya ng bonding sa'yo. Kumbaga nahandun kasi yung attraction mo sa kanya. Nagkakaroon ng attraction. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Itong tao na to, stable to. Either may business to, or may ipon, or basta stable in life. Kumbaga, yun ang nakikita ko dito. Pwedeng sa iba dito, nagkakaroon kayo ng pag-uusap nito, or nagkakaroon ng bonding, sa iba sa inyo. Ay, dalawa? Dalawa to eh. Diba dito, dalawa? Pwedeng yung isa nakaraan na lumayo sa'yo, or may paglayo. Nagkaroon ng rejection. Pero sabi niya dito, gusto kanya kausapin. Kasi I want to heal this relationship. Yun yung mga sa nagkahiwalay, yun. Sa mga nagkahiwalay din, ang nakikita ko dito, yes, nagkaroon ng pagsisinungaling dito sa relasyon na to. Kung titingnan ko dito, sobrang naging malungkot. Kumbaga, nag-give ng feelings kasi yung isa, malungkot, pero pinakita niya na, I'm okay, I'm fine. And then also, naging makasarili at naging sakim yung isa sa inyo hanggang sa dumating na napagod na lang yung isa at kailangan ng mag-break up o kailangan na talagang umalis. Yun. Nahadun din yung
point na maaring if there is a third party sa iba sa inyo is nahandun talaga. Nagkaroon ng mga frustration, nagkaroon ng pagkalito, nahandun yung sitwasyon na itong tao na to sa mga nagkahiwalay, gusto niya bumalik sa iyo. Masyadong malihim, masyadong makasarili itong tao na to kasi ginagamit niya yung kanyang medyo bad energy kasi siya, no? Kasi devil yung lumalabas sa kanya. Sa akin dito. Medyo malihim ito, no? Or maybe this is yung malihim. May mga lihim na maaring hindi mo nakita o nalaman. Kasi alam mo why? Ba't ka nagkahiwalay? Ikaw ito or siya? Kasi ang sabi niya dito, may hinahanap siya. May hinahanap siya na maaring hindi niya nakita sa iyo at nakita niya sa iba. Pero, ang sinasabi niya, bakit kaya gano'n sinasabi niya? Parang sabi niya, na-challenge siya sa'yo. Or maybe ikaw ito, nagkaroon ng challenge situation, in this situation, yun. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, isa sa inyo is you try to make it balance itong relationship na ito. Hanggat maaari, kailangan maayos o isaayos. Kumbaga, mas nagiging patient talaga yung isa. Hindi niya kayang i-let go yung relasyon na ito and they give a fully support when it comes in this relationship. Pwedeng ikaw sa kanya, siya sa'yo. Handun sa point na yon. Kumbaga kahit may mga pinagdadaanan na lungkot, sadness, o pagsupok dito sa relasyon na yon, is yung isa sa inyo is masyadong mahaba yung pasensya, no? Handun yung full of support niya behind back sa likod ng isa. Kahit napapagod na siya, pinipilit niyang balansehin itong sitwasyon na to. Kahit na nagkakaroon ng frustration o they feeling negative thought, ganyan, nakikipagsapalaran pa rin siya. Yun. Kumbaga, nagiging tahimik or nagiging hindi na lang kumikimo siguro or tahimik na lang ito, no, na nagiging emotion na parang inagawa niya lang na i-heal yung sarili niya. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba kung may third party ito, merong hinahanap ang isa na wala sa'yo. Nagkakaroon ng disappointment. Sa iba dito may mga disappointment no? Ganyan. Tandaan nyo, this is an energy reading. Hoping hindi nyo siya energy. Tingnan natin ang iyong money this week. Iba sa inyo may business kayo? Either may business, malaki man o maliit. Pwedeng you have a business, or thinking about something business na kailangan nyo pa muna na mag-save ng money. Within the 8 days, 8 weeks, 8 months, may nakikita akong travel sa iyo. Pwedeng malayo o malapit. Yan, there's a travel situation. Money niya po. Okay, when it comes sa money, talaga. When it comes sa money mo, ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng parang doubt. Parang magkakaroon ka ng doubt sa isang tao. Ganyan. Money and trabaho to O pwedeng sa sarili mo. Ganyan. Parang halimbawa, magkakaroon ka ng doubt na halimbawa, sumahod ka. Wala, bakit ganito? Lang expect ko ganito, ganyan, ganyan. Tapos nagkaroon ka ng bonus. Ba't ganun? Expect ko ganito. Parang, bakit naulit yung dati? Ganun na naman dati. Tulad ng same dati. Parang ganun. Yun. Siyempre, there's an achievement. Kumbaga, you will enjoy the fruit of your labor and success. Ganyan, sa iba sa inyo. There's a success and prosperity and stability. Ang sinasabi lang ka din dito kasi is may mga bagay daw na hindi na pwedeng maulit naulit na noon na pwedeng maulit muli ngayon. Pagdating sa pera. Ganyan. Halimbawa,
may nangutang, may nangutang, o kaya may humingi ng tulong, ganyan. Basta kung anong, iba-iba kasi kayo na pwedeng ano. Basta may nangyari noon na related ang pera or trabaho man yan, kasi trabaho galing din doon ang pera mo, na pwedeng maulit muli ngayon. Ganyan. Halimbawa, may humingi sa'yo ng tulong, humingi sa'yo ng ganito, ng ganyan. Ganun. O kaya, may mga kailangan bayaran, di ba? Na hindi pa tapos. Pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. May mga hindi natutunan. May mga bagay na hindi na i-value. Mga ganun. Advice. Cancer. Advice. Mag-uusapan ka pala. Okay. Ang daming tao. Ang daming tao. May nagmamatsyag sa'yo Daing tao. Hindi ko alam why, kung ang place mo is maraming tao or basta maraming tao. Itong tao na to, siguro may mga gathering, pwedeng ganun. There's a gathering, pwede, o may mga collaboration, may mga lakad, may mga pag-uusapan. There's a group also sa iba, pwedeng ganun. May mga, collaboration, may mga creativity, joy situation, pwedeng ganun sa iba. Yun. Kung ano mang celebration yan. May mga celebration situation. Baka doon, or maybe you're in a situation na maraming tao. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. When it comes sa advice, kung may mga time na sobrang busy ka at you feel tired or you feel tired, kung ano man yan, kailangan mo rin mag-relax, mag-rest, magbigay ng oras sa sarili, mag-rejuvenate ka, mag-quick time ka muna, mag-recharge ka rin paminsan-minsan, yun ang sinasabi dito. And then also, is try to enjoy life, no? Try to enjoy life. Siyempre, lumabas-labas ka rin, ganyan, together with your friend. Kailangan sa'yo is mag-continue ka lang din sa direction to find your goal, to clear a path, para sa iyong positive destination. It's time na huwag kang magsayang ng oras. Alam ko hindi ka nagsasayang ng oras, pero don't waste time. Ang sinasabi, kasi time is gold, ang sinasabi rin dito. May mga sitwasyon din na you need to getting away or you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. You need to getting away with something. And palagi mo tandaan na yung future or umasa ka na may magandang magaganap o mangyayari by the next 2026 sa buhay mo, Cancer. Kasi may nakita akong maganda sa iyo. Yun, magkakaroon ng mga union Yan, may mga tao na magbibigay ng suporta and love sa iyo or ikaw ito sa kanila. Sa iba sa inyo, maaring there's a 2 or 3 person na maaring magkakaroon kayo ng collaboration. Pwedeng 4 sa iba. Pwedeng sa iba dito is a group. Yan, magkakaroon ng mga collaboration, mag-chill-chill, magsasaya, magkakainan, taking coffee, mag-go out, mga ganyan. May nakikita ako sa iyo dito. You will back from the top or from the zero again. Yan, babasahan ko kayo sa 2026. Mukhang maganda yung kasi may mga good news ako nakikita. May magtatapos sa buhay mo. Sabihin, makakatapos ka na ng, halimbawa sa iba, makakatapos ka na ng utang, makakatapos ka na ng pag-aaral, maghihiwalay kayo ng boyfriend mo, joke. Joke. Pag may taong aalis, joke lang yun. Sabay gan ate nagpapahaging Arigato namaste, God bless.